Ang video na to ay hango sa tatlong magkakaibang kwento patungkol sa mga nakakakilabot na pangyayari. Ang isa dito ay kwento ng isang matandang lalaking nagpakamatay sa Japan. Ang nakakakilabot dito ay yung mga bagay na nakita nila sa kamera nung matandang lalaki na to matapos niyang magpakamatay. Ang nakakatakot lang dito ay hindi lang ito isang beses nangyari. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng content, mga horror, mystery, mga solved and unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Sa isang lugar sa Japan na hindi na natin sasabihin kung saan, alang-alang sa kapakanan ng may-ari ng apartment, may isang matanda dito nakatira sa isa sa mga lumang apartment dito na itago na lang natin siya sa pangalang Hiroshi. Gaya ng ilang mga matatandang kilala natin, si Hiroshi tuwing madaling araw pa lang ay nagwawalis na siya sa harap ng bahay niya. Pagkatapos ito ay magdidilig na rin siya ng mga halaman sa paligid ng apartment at ng mga kapitbahay niya. Bagaman mag-isa na lang sa buhay itong si Hiroshi ay close naman siya sa mga kapitbahay niya, maging sa landlord nung tinitirhan niyang apartment. Itago na lang natin sa pangalang Michi yung landlord na to, na kung saan sa kanya nanggaling itong kwento. Itong si Michi ay palagi nag-aalala kay Hiroshi dahil nga matanda na to, walang asawa at anak at wala na rin siyang mga kakilalang mga kamag-anak, na kung minsan nga ay nagbibiro pa to na siya na lang daw ang natitira sa tribo nila. Wala naman siya nagiging problema sa tenant niya na to. Nagbabayad sa tamang oras, madaling kausap. Bukod pa dito ay naglilinis ito at nagdidilig sa apartment niya. Dinadamay na din ito yung mga katabi niyang mga apartment. Hanggang sa isang araw ay nagbago to lahat. Si Hiroshi ay nadalang lumabas ng bahay niya. Hindi na rin ito nagdidilig at nagwawali sa harap ng apartment nila. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, kapag nakasalubong mo to at binati mo, ay titignan ka lang nito sa mata na parang hindi kanya kilala. Naging usap-usapan nito ng magkakapitbahay kaya naman pinarating na nila to kay Michi. Si Michi naman ay agad na binisita si Hiroshi at dito ay kinamusta niya to kung may problema ba siya o kung may nararamdaman ba siya sa katawan niya. At dito ay nagsimula magkwento si Hiroshi na talaga nagpakilabot kay Michi. Ang sabi ni Hiroshi ay may bumibisita daw sa kanyang babae dun sa apartment niya at gusto nitong kunin yung buhay niya. Kaya si Michi ay nagtanong siya sinong babae, kapitbahay mo ba at kung nasaan daw ito. Pero ang sabi ni Hiroshi ay hindi niya din daw alam. Nag-ikot ngayon dun si Michi sa apartment pero wala naman siya nakitang ibang tao dito. Kaya't ang ginawa niya ay nag-file siya ng police report at binisita ito ng mga pulis. Nag-ikot-ikot ngayon yung mga pulis dun sa paligid ng apartment. Wala silang makitang ibang indikasyon na may ibang taong pumasok sa bahay ni Hiroshi o ni ibang taong bumisita dito. Bukod lang sa testimonya ni Hiroshi na meron nga daw babaeng pumupunta dun. Ang sinabi ng mga pulis kay Michi, baka dala lang ito ng kalungkutan at katandaan ng tenant niya. Kaya't sinabihan ni Michi si Hiroshi na magpa-check up ito o kaya naman ay tumira na lang ito sa nursing home. Pero ang sabi nito sa kanya ay papatunayan niya daw, kukuhanan niya daw ito ng camera na meron talagang babae doon sa apartment. Ang nakakalungkot lang dito, ilang araw pa lang ang nakakalipas ay nagpakamatay si Hiroshi. Nakita ng mga kapitbahay niya yung katawan niya matapos nila itong subukan bisitahin. At dahil dito ay naging kwentuhan ng magkakapitbahay na kung sino kaya yung babaeng tinutukoy ni Hiroshi. Makalipas ang ilang araw matapos malibing ito, si Michi ay pumunta dun sa apartment para sana maglinis dito. At dito ay nakita niya yung camera ni Hiroshi at naalala niya yung sinabi nito na kukuhanan niya daw ng video yung apartment. Kaya't pinanood ni Michi yung mga video na nandito. Kayo nang bahalang humusga kung ano sa tingin niyo yung nakuhaan sa camera na to. Ang video na to ay nakuhaan isang araw bago magpakamatay si Hiroshi. At dito na nga napaisip si Michi na totoo nga yung sinasabi ni Hiroshi. Ang ginawa ni Michi ay kumontak siya ng paranormal expert para bisitahin yung apartment niya para alamin kung sino ba o ano ba yung naninirahan dito. At dito ay pumunta nga yung Umagatoki Film. Mag-isa lang yung pumunta dito na ang pangalan ay Hiro
At isa ito sa mga nakuhaan niya. Ito ay isa lang screenshot sa buong video ng paglilibot ni Hiro sa apartment. Kung gusto nyong panoorin yung full video ay ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Marami mang hindi naniniwala sa mga video footage na to. Nakakalungkot pa ring isipin na nagpakamatay si Hiroshi sa kondisyong wala malang naniniwala sa mga kinikwento niya. Noong March 7, 2015, si Tyler Beddoes, isang police officer sa Utah kasama yung partner niya, ay nagpapatrol sila malapit sa Spanish Fork River sa Utah, sa Amerika. At biglang nakareceive sila ng tawag sa dispatcher nila. Nagmamadali itong magsalita dahil yung isa daw mangingisda ay nakakita ng isang pulang sasakyang nakataob sa Spanish Fork River. At halos kalahati na nung sasakyan ay nakalubog sa tubig, na kung may tao man sa loob nito malamang ay nalulunod na. Ito daw ay nasa ilalim ng bridge ng ilog, kaya kung sino man yung mga pulis na malapit dito ay pumunta na at tignan kung may tao sa loob nito. Kaya naman agad silang pumunta dun sa tulay. Pagdating nila dito ay bumaba kaagad sila ng sasakyan. Tumingin sila sa ilog pero wala silang makitang sasakyan dito. Pagtingin nila sa kabilang side ng tulay ay nakakita sila dito ng truck ng bumbero at mga paramedics. At yung mga tao dito ay nagtatakbuhan papunta sa ilalim ng tulay. Agad silang sumunod sa mga to at nakita nga nila sa ilalim ay nandito pala yung sasakyan. Ang unang napansin nila dito, yung mga pintuan nito ay hindi pa bukas. Kaya't malamang kung sino man yung mga taong nandun sa loob ng sasakyan nung bumagsak to, ay nandun pa rin sila. Kaya't si Officer Beddoes at yung mga kasamahan niyang unang rumisponde ay nagtalunan kaagad sa ilog at nagtulong-tulong silang subukang itagilid yung sasakyan. Nahihirapan silang itagilid to dahil umaagos yung tubig. Bukod pa rito, may tubig na rin yung loob ng sasakyan, kaya medyo mabigat na to. At nung nag-iisip na sila kung paano nila to itatagilid ay nakarinig sila ng mga sigaw ng babae mula dito na ayon sa mga pulis ang narinig daw nila ay nandito pa kami, tulungan nyo kami. Kaya't yung mga adrenaline ng mga pulis at yung mga taong nakarinig ng mga sigaw na yon ay nagsimulang umatake at dahan-dahan nilang naitagilid yung sasakyan. Medyo malabo yung tubig ng ilog kaya mula sa labas ay hindi kita kung sino yung nandun sa loob. At nung naitagilid na nila ay nakita nilang may babae dun sa loob sa driver's seat at meron namang baby sa backseat. At nung sumigaw na yung isang police officer na may baby dun sa loob ay lalo silang nagbadaling buksan yung pintuan para makuha to. At makalipas ang ilang napakahabang segundo ay nabuksan din nila yung pintuan, tinanggal kaagad nila yung strap ng baby at kinuha nila to. Inabot ngayon tong baby kay Officer Beddoes para maiakyat dun sa kalsada at maibigay sa mga paramedics. So si Officer Beddoes ang pinroblema niya na lang yung bata at pinabayaan niya na yung mga kasama niyang kunin yung driver ng sasakyan na mukhang nanay nitong baby. Hindi na gumagalaw itong baby kaya't nagmadali siyang iakyat ito sa ambulansya. Tinapik-tapik nila yung likod at ginawa lahat na makakaya nila hanggang sa nalaman nilang humihinga pa pala to. Nakahinga ng maayos si Officer Beddoes nung nakita niyang dumilat itong bata. Kaya naman tumalikod na siya dun sa ambulansya at nagsimula maglakad papunta dun sa sasakyan para tulungan yung mga kasama niyang kunin yung babae nag-drive ng sasakyan. Ang pinagtataka ni Officer Beddoes, hindi na gumagalaw masyado yung mga pulis na parang hindi sila nagmamadaling iligtas itong babae. Kaya naman napaisip si Officer Beddoes na parang may mali dun sa sitwasyon. Ang nangyari pala, 14 na oras sa nakakalipas bago matagpuan yung sasakyan na yon ng mangingisda at bago dumating yung mga pulis kasama si Officer Beddoes. Si Jennifer Grosbeck, 25 taong gulang, ay bumisita sa bahay ng tatay niya sa Salem, Utah at pasado alas 10 ng gabi ay umalis siya dito kasama yung anak niyang 18 buwang gulang na si Lily at nagsimula na siya mag-drive pauwi. Siguro magte 10:30 na ng gabi sa hindi malamang kadahilanan. Nung nagdadrive na si Jennifer sa Spanish Fork River ay nalaglag sila sa ilog. At dito ay bumagsak nga yung sasakyan niyang nakabaliktad. Hindi malaman kung nakatulog ba to habang nagdadrive. At sa makalipas na 14 na oras, dalawa silang mag-ina na nasa loob ng sasakyan habang nakabaliktad pa to habang pumapasok pa yung napakalamig na tubig ng ilog. At hanggang nakita na nga ito ng mangingisda, dumating yung mga unang rumisponde at dumating yung mga pulis. At dito ay narinig nga nila si Jennifer na sigaw ng sigaw na nandito kami, tulungan nyo kami, na maririnig pa nga sumagot si Officer Beddoes sa mga sigaw nito. At hanggang sa nalaman na nga nilang imposibleng si Jennifer yung narinig nilang sumisigaw dahil si Jennifer ay napag-alaman nilang namatay sa impact ng pagbagsak ng sasakyan. Pero si Lily ay nakaligtas sa pagbagsak nito. Lamig na lamig yung katawan nito at kung tumaas pa yung tubig ng ilog kahit 2 inches ay nalunod na itong bata. At sabi ng mga doktor nung nakita nila si Lily, kung tumagal pa to kahit ilang minuto dun sa ilog, malamang ay namatay na to. Kaya kung hindi narinig ng mga pulis at nung mga unang rumisponde dito yung mga sigaw na yon, na siyang nagbigay ng adrenaline rush sa kanila na pinilit nilang ibigay lahat ng lakas nila para maiangat yung sasakyan, baka namatay itong si Lily. Hindi natin alam kung kanino galing yung mga sigaw na yon, pero ito yung nagligtas
sa buhay ng baby. At makalipas nga ang ilang araw ay nakarecover din ito. At sabi ng mga pulis at ng mga paramedics na rumisponde dito, alam nila kung ano yung narinig nila at wala silang paliwanag dito. May 11 minutes video dito sa YouTube, yung mismong bodycam ni Officer Bedos. Mula nung nagdadrive siya papunta dun sa ilog, hanggang sa naiangat niya na yung babing si Lily sa ambulansya. At sa oras na ika-2 minuto ng video, maririnig nyo dito yung mga salita ng babae na parang nalulunod ito dun sa loob ng sasakyan at maririnig nyo rin nagsalita si Officer Bedos dun sa babae. Iiwanan ko na lang yung link sa description at sa comment section. We're helping, we're coming. There, get down. Noong August 29, 1954, hindi maintindihan ni Juliet Exline kung bakit hindi siya mapakali na parang balisang-balisa siya sa hindi niya malamang kadahilanan. Kaya naman tumayo siya sa pagkakahiga niya, naglakad siya papunta sa kusina at uminom siya ng tubig. Pagkatapos ito ay humiga ulit siya pero hindi talaga mawala sa isipan niya yung pag-aalala. Hindi niya alam kung may nakalimutan ba siyang gawin, may nakalimutan ba siyang puntahan. Chinek niya na kung nakalak ba yung pintuan at saka mga bintana niya. Nakalak naman yung mga to. Sa makalipas na mga minuto ay lumala lang to ng lumala dahil sa bilis ng tibok ng puso niya at kakaisip niya kung ano bang pwedeng maging dahilan nito. Ang tanging naiisip niya lang ay yung asawa niyang si Larry. Dahil si Larry ay ilang araw niya nang hindi kasama dahil nasa bakasyon ito. Si Larry ay nagtatrabaho bilang isang exterminator at sa makalipas na 2 taon ay bilang lang yung mga day off nito. Dahil kahit wala siyang pasok o kahit papaholiday pa at nangailangan yung kumpanya nila ng ekstrang tao, ay siya lagi yung pumapasok. Hanggang sa naisip nitong mag-request ng 2 linggong bakasyon at naaprubahan ito ng kumpanya nila ng 2 linggong bakasyon na bayad. Natuwa rin si Juliet dito dahil kahit papaano ay magkakaroon na ng oras si Larry sa kanya. At nagpaalam din itong pupunta daw siya sa Nevada kasama yung isa niyang kaibigan para gawin dito yung palagian nilang ginagawa. Yun na yung pangingisda. At noong August 29 na nga ng gabi, yung 53 years old na si Juliet ay napakalma na yung sarili niya dahil naisip niya baka hindi lang siya sanay na malayo si Larry. Siguro nag-aalala lang siya na kung ano na kayang ginagawa nito, kumain na ba siya, at hanggang sa pag-iisip ay nakatulog na si Juliet. At biglang nagising si Juliet sa pagkakatulog niya sa hindi niya malamang kadahilanan. Parang nagulat siya, pagtingin niya sa orasan ay 10:15 pa lang ng gabi. Kaya't ang ginawa niya sa mga makalipas na mga minuto ay pinakalma niya muna yung sarili niya habang nagpapaantok ulit. Hanggang sa may narinig siya mga tunog sa labas ng bahay nila. Hindi niya alam kung guni-guni niya lang ba to. Kaya't pinakinggan niya to ulit at nung narinig niya to ay siguradong sigurado siya na boses yun ni Larry. Ang pinagtataka niya yung boses ni Larry ay parang nahihirapang huminga o umuubo. Kaya't nagmadali siya lumabas ng kwarto nila at paglabas niya ay nagulat siya dahil nakita niya nga dito si Larry. Nakasandal ito sa pader nung sala nila at nakahawak ito sa tiyan niya. Nung una, hindi niya maintindihan kung bakit nasa bahay nila to si Larry dahil dapat ilang araw pa itong nasa Nevada na halos 1,000 kilometro yung layo mula sa bahay nila na yun sa Los Angeles. At napansin niya ay basang-basa yung katawan nito. Kaya nagmadali na siyang lumapit kay Larry pero sinigawan siya nito na wag mo kong lapitan, wag mo kong kapitan at kailangan kong bumalik. Nagtaka si Juliet sa sinabi nito. Kaya nagtanong si Juliet na anong kailangan mong bumalik, anong nangyari sa'yo? At dito niya na napansin na basang-basa pala si Larry sa sarili nitong dugo. Kaya't lalong tumaas yung pag-aalala ni Juliet. Kaya't sinabihan niya si Larry tatawag siya sa 911. Nagmadaling tumakbo si Juliet, nilagpasan niya si Larry at dumiretso siya papunta sa kusina nila kung nasaan yung telepono. Pero bago pa man niya ito makapitan ay nagsimula na itong mag-ring. Sinagot niya kaagad ito sa pag-iisip na baka kaibigan to ni Larry at malaman niya kung ano ba talagang nangyari. Pero nung dinikit niya na sa tenga niya yung telepono, nagpakilala kaagad sa kanya yung tumatawag na isa daw itong pulis sa Nevada. Tinanong siya nito kung si Juliet Exline ba to na asawa ni Larry Exline at sumagot siya kaagad na ako nga si Juliet. Ang sabi sa kanya nung pulis na nasa kabilang linya ay huwag kang mabibigla sa sasabihin ko dahil si Larry ay nasangkot sa isang aksidente. At dito nalaman na nga ni Juliet kung bakit puro dugo yung katawan ni Larry ay naaksidente pala to. Ang pinagtataka niya kung pulis Nevada yung tumatawag sa kanya, ibig sabihin yung aksidente ay nangyari sa Nevada. At bumiyahe pa si Larry ng 7 oras pauwi sa kanila galing dun sa aksidente. Kaya't sabi ni Juliet dun sa pulis ay magpadala na kayo ng ambulansya dito sa bahay dahil nasa sala namin si Larry at puro dugo at mukhang nahihirapan siya. Pero ang sabi sa kanya ng pulis na nasa kabilang linya ay namatay po si Larry sa aksidente. Sabi ni Juliet ay imposible yun dahil nandito si Larry sa bahay. Mukhang kakauwi lang nito kaya't ang ginawa niya ay chinek niya ulit si Larry sa sala. Pagtingin niya ay wala na dito si Larry kaya't nag-ikot siya sa bahay nila maging sa labas
ay hindi niya ito nakita. At nung pagbalik niya sa telepono, sabi sa kanya ng pulis ay nasa morgue daw si Larry at ibabiyahin na lang nila yung bangkay nito pabalik sa Los Angeles. At kinalaunan nalaman nga ni Juliet na namatay nga talaga si Larry sa aksidente sa Nevada at nangyari yung aksidente ng 10:15 ng gabi, eksaktong oras nung nagising siya. Hindi binago ni Juliet yung kwento niya na to. Positibong-positibo siya na nakita niya yung asawa niya noong mga oras na yon. Pero kung hindi yun yung asawa niyang si Larry, hindi niya na alam kung sino to. Ito yung death certificate ni Larry na nakasulat pa na 10:15 talaga ng gabi siya na aksidente. Mag-iwan na lang kayo ng comment kung ano masasabi nyo sa mga kwento na to. Thank you for watching guys. Magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.